ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahalaga na makinig tayo sa payo ng ating mga magulang dahil hindi sila ilalagay ng Diyos sa posisyon nila na walang dahilan. Ikaw kabarangay, meron ka bang mabuting magulang? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga avid listener ng Barangay Love Stories. Paborito kong pakinggan ang programa ninyo lalo na yung tungkol sa mga kabarangay na nagpapadala ng mga love story nila. Kilig na kilig kasi ako kapag masaya ang nangyayari. At sobra naman ang lungkot kapag hindi. Kaya nga naisipan ko na sumulat na rin sa inyong istasyon para ibahagi ang istorya ko. Bago tayo dumako doon ay nais ko munang magpakilala. Ako nga pala si Jelly, 33 years old at taga Malabon. Kung ilalarawan ko ang aking sarili ay masasabi ko na hopeless romantic ako. At sa edad ko ay naniniwala pa rin ako sa maala fairy tale love story at Prince Charming. Kaso ibang expectation versus reality noong nagka-boyfriend na ako. Hindi kasing tamis ng mga senaryo sa utak ko ang relasyon namin. At nasaktan ako ng husto noong naghiwalay kami. Ito talagang lalaki na to. Oh. Kakakausap lang namin pero kung ano-ano nang matatamis na salita ang sinasabi. Sinong lalaki? Diyos ko naman, ma. Kakagulat naman po kayo. Kakakape mo yan. Ay, nadamay pa nga ang inosente kong kape. Ay, naku, ang bilis talaga mag-reply. Sino ba kasi yan? Si Julian ba yan? Po, hindi po ah. Tsaka bakit kami mag-uusap nun naghiwalay na nga kami. Siya pa nga ang nakipaghiwalay at malakas ang loob na i-block ako sa social media Na para bang di siya yung nakaliwa sa aming dalawa? Nagtatanong lang naman ako, nak. Malay ko ba kung natanga ka dyan at nakipagbalikan sa lalaking yon matapos kang lokohin at saktan? Sabi mo kasi nung nakaraan, pag humingi siya ng tawad sa'yo, pag-iisipan mo pa kung patatawarin mo pa ulit siya. Sayang kasi kamo yung ilang taon yung relasyon, di ba? Sayang naman po talaga. Biruin nyo, 7 years, ma. Kasal na lang ang kulang pero wala Pinagpalit ako sa nakilala lang ng 2 months. Akala ko, di ko kakayanin. Pero na-realize ko, maiksi ang buhay para ubusin sa kalungkutan ng dahil lang sa ginawa niya sa akin, no? Sa bagay, siya lang ba ang may karapatang maging maligaya? Dapat ako rin. Kaya nga ako... Lumandi ka na ulit. Grabe naman sa term, ma. Ano ba dapat? Well, tama naman. Opo, lumalandi na ulit ako. Nag-install ako ng dating app at nakikipag-usap na ulit ako sa mga ibang lalaki. Dating app? Ligtas ba yan? Oo naman, ma. Yung mga kaibigan ko, sa dating app lang nila nakilala yung mga boyfriend nila May katrabaho ako na naging asawa na nga niya yung nakadate niya na nakilala lang din dun sa app na in-install ko sa cellphone. Kaya ligtas dito, ma. Huwag kayong mag-alala. Sige, sabi mo Ay, ibang-iba na talaga ang henerasyon ngayon sa henerasyon namin noong araw. Sa amin kasi, para mapatunayan ang intensyon ng isang lalaki, nililigawan talaga ng husto ang babae. Pero ngayon, tamang usap na lang sa cellphone tapos kayo na agad. Hindi pa naman po kami agad nitong kausap ko, ma. Kaya kumalma lang kayo. Kinikilig lang ako sa mga banat niya kaya ako humahagik-gik dito. Basta anak, ayusin mo, ha? Sana kung sino man ang lalaki na mapipili mo, yung matinuna at mahal ka talaga ng higit pa sa pagmamahal mo sa kanya.
Mahirap kasi na ikaw lang yung sobrang pag-ibig tapos sa kanya sakto lang. Madaling matapos sa mga ganong klase ng relasyon. Aray ko ma, parang kami yan ng ex ko Hindi naman madaling natapos yung inyo. Sadyang loko lang talaga yung Julia na yun dahil nagpadala sa tukso. Makakatikim talaga sa akin yun pag nakasalubong ko yun sa daan Napakawalang ya. Nangako nga ako sa amin ng papa mo noon na hindi ka sasaktan. Tapos paiiyakin ka lang din pala. Wag na po kayong mangunsumi sa kanya ma. Tapos naman na po Tsaka buti na rin na nangyari yun dahil baka pag tumagal hindi po talaga kami umubra. Di mas napahaba lang ang paghihirap ko sa kanya. Papa Dudut, thankful ako sa mama ko at sa payo niya sa akin pero masasabi ko na masyado siyang makaluma. Hindi na kasi applicable sa akin ang mga sinasabi niya dahil sa edad ko. Ilang taon din akong umasa na pakakasalan ng ex-boyfriend ko hanggang sa naghiwalay na lamang kami. Kaya parang ayoko nang maghintay ng sobrang tagal para lamang pumasok sa panibagong relasyon at magpakasal. Financially, spiritually, mentally and physically ay masasabi kong handa na akong bumuo ng sariling pamilya at magkaanak. Kaya nga kinalimutan ko pansamantala ang hiya ko sa pakikipagkilala dahil umaura talaga ako ng husto. Hindi nga nagtagal ay nakilala ko si Edric sa isang dating app. Naging kami ni Edric tapos ay dinala ko na siya sa bahay namin upang ipakilala sa mga magulang ko. Ma, pa, si Edric po, boyfriend ko. Nice to meet you po, tita, tito. Nice to meet you rin. Pero hindi mo naman sa amin sinabi anak na dadalhin mo ang boyfriend mo rito sa bahay natin. Di nga sinabi ng anak mo na may boyfriend na pala siya Tama ang papa mo anak. Kailan pa naging kayo ni Edric? Bago pa lang naman po ma. Nung nakaraang linggo ko lang po siya sinagot. Di ba babe? Apo, gano'n mo ba katagal naligawan tong anak ko? Hindi na po kami dumaan sa ganon pa. Ano ka ba? Parang di dumaan sa ganun. Opo, pwede naman po yun Tsaka bago na po ang panahon natin. Di na masyadong uso ang pagpapaligaw lalo na sa edad namin ngayon na 30 na. Concerned lang naman ang papa mo anak. Siyempre pag niligawan ka ng isang lalaki, doon mo siya mas nakikilala. Mawalang galang na po pero pwede naman po namin makilala ni Jelly ang isa't isa kahit ngayon na kami na. Tama po si Edric. Ibang-iba na talaga ang kabataan ngayon Pa, hindi na po kami bata. 30 na ako tapos 33 na rin si Edric. Matatanda na po kami. Para sa amin ang papa mo bata pa rin yung mga edad ninyo. Manaman Edric, ano bang trabaho mo? Paano mo bubuhayin ang anak namin yan pag naging mag-asawa na kayo? Pa, asawa agad. O bakit? Di na nga kayo dumaan sa ligawan. Baka bukas makalawa may plano na kayo magpakasal. Di na kami magugulat ng mama mo. Meron naman po akong ipon tsaka trabaho kaya anumang sandali pwede ko na pong pakasalan yung anak ninyo. Alaga naman Pa, kumalma po kayo. Babe, loko ka talaga. Sorry na. Fausto naman kasi. Huwag kang magbibiro dyan at baka totohanin nila. Oo na. Edric, pasensya ka na sa amin itong asawa ko ha. Alam naman namin na nasa edad na kayo ni Jelly para magdesisyon sa buhay ninyo at kung gugustuhin nyo na magpakasal na nga. Pero syempre, hindi mawawala sa amin ang pag-aalala. Bilang mga magulang, masyado kaming nabilisan sa mga pangyayari. Ayaw naman naming masaktan ang anak namin sakaling hindi umubra ang relasyon ninyo. Kasi napagtanto ninyo na hindi pa pala kayo sigurado sa isa't isa. Naiintindihan ko naman po yung pinanggagalingan nyo. Pero wag po kayo mag-alala dahil pinapangako ko po na hindi ko sasaktan si Jelly. Oo. Huwag mong tularan yung ex-boyfriend niyang damuho.
Pa naman. Fausto, wag mo nang isali sa usapan si Julian. Tapos na naman sila ng anak mo. Oy, ano naman? Gusto ko lang malaman ni Edric na makakatikim siya sa akin pag ginaya niya ang ginawa ng lalaking yun sa anak natin. Magkakaintindihan ba tayo doon? Opo. Hindi ko po gagayahin yung ginawa niya. Mabuti naman. Alagaan at pakamahalin mo si Jelly dahil mahal na mahal namin yan ng mama niya. Papa Dudut, kitang-kita ko ang gulat sa reaksyon ni na mama at papa dahil hindi nila inaasahan na meron na agad akong ipapakilalang lalaki sa kanila. Pero sa kabila noon ay naging mainit at maayos naman ang pagtanggap nila kay Edric. Hindi naman kasi mahirap magustuhan ng boyfriend ko. Bukod sa matipuno niyang pangangatawan dahil nga sporty siya, in fact ay laman siya ng mga marathon at running events. Isama niyo na nga ang hiking community at guwapo at magaling ding makipag-usap. Lalo na sa mga matatanda si Edric. Team leader din kasi siya sa isang BPO company. Masasabi ko, Papa Dudut, na isang biyaya na nagkakilala kami at masaya ako dahil suportado ng parents ko ang relasyon namin. Noong naghiwalay kami ng ex-boyfriend ko na si Julia, nakala ko ay hindi na ako magiging masaya. Na hindi na matutupad ang happy ending na pangarap ko na napapanood ko sa pelikula at nababasa ko sa mga nobela. Pero nang dumating sa buhay ko si Edric, pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Pagkasama ko siya, alam ko sa puso ko nang hindi na ako mag-iisa pa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masasabi ko na naging masaya ang pagsasama namin ni Edric. Oo, hindi palaging kilig at meron din kaming ups and down at mga hindi pinagkakasunduan. Pero palagi pa rin naming pinipiling unawain ang isa't isa. Kaya nga kahit 6 na buwan pa lamang kami noon, alam ko na siya na ang lalaki na gusto kong makasama sa panghabang buhay. At ramdam ko na ganon din naman si Edric sa akin. Kaya nga hindi na ako masyadong nagulat nang bigla na lamang siyang nag-propose ng kasal sa akin. At syempre, magpapakipot pa ba ako? Ang tagal kong hinintay na pakasalan ako noon ng ex-boyfriend ko pero iba pala ang nakasulat sa mga guhit ng palad ko dahil si Edric ang nakatakdang tumupad ng mga bagay na yon. Kaya nga isang matamis na oo ang sinagot ko sa katanungan niya kung handa raw ba akong pakasalan siya. As usual ay marami ang nagulat kasama na nga mga magulang ko nung binalita namin sa kanila ang plano naming pagpapakasal ni Edric. Akala ko po ba di na kayo magugulat sakaling mag-propose ng kasal sa akin si Edric? Iba pa rin pala kapag nangyari na. Di ba nga, mahal? Oo, bilis nyo talaga anak. Wala naman din po kasing rason para patagalin pa namin pa. Lalo na sa edad ko. Alam niyo ni Mama na matagal ko nang gustong ikasal kami ni Julian noon. Kulang na nga lang ako yung magyaya sa kanya na magpakasal eh. Pero siya pala yung hindi pa handa. Tsaka di na ako bumabata. Gusto ko nang magka-baby at maalagaan yung magiging anak namin ni Edric nang malakas-lakas pa ako, no? Mahirap naman kung tumuntong ako ng 40 eh, saka pa lang ako magkaka-baby. Kung sa bagay, tama rin naman. Hindi lang talaga kami makapaniwala ng mama mo pero wag mo sanang mamasamain anak ha. Masaya kami na sa wakas ikakasal ka na. Nag-aalala lang kami na baka masyado kayong nagmamadali ni Edric kahit na nasa edad na naman kayo. Hindi pa rin po ba sapat yung 6 na buwan na nakilala niyo si Edric at napatunayan niya sa inyo na mahal niya talaga ako? Kumpara naman kay Julian na inabot ng 7 taon pero niloko pa rin ako. Minsan, wala naman sa bilis o tagal yun ng pagsasama niyo. Nasa tao na po talaga yun. Kung gusto ka niyang lokohin,
gagawin niya na lang bigla. Hindi ka makakapaghanda. At wala siyang pakialam kahit gaano na kayo katagal. Tama nga naman. Oo siya. Basta kapag kinasal kayo ni Edric, dapat alam nyo sa mga sarili nyo na wala nang atrasan yan. Hindi biro ang pag-aasawa, anak. Hindi yan parang kanin na mainit na kapag sinubo mo, iluluwa mo pag napaso ka. Kumbaga, habang buhay yan eh. Tandaan nyo yan ni Edric, ha? Tama ang papa mo. Sa hirap at ginhawa, kayo dapat ang magkasangga at palagi niyong tandaan na kayo laban sa problema. Hindi yung kayo ang magkalaban. Oo, hindi mawawala yung away at hindi pagkakasunduan. Diyan talaga kayo masusubok eh. Kahit kami ng papa mo dumaan din sa ganyang sitwasyon, lalo na pag usapang pera at pagdidisiplina sa mga anak. Pero sa huli, nagkakasundo pa rin naman kami. Wala namang hindi nadadaan sa mahinahong usapan. At saka na, dapat hindi ka sasaktan ni Edric, ha? Kasi hindi ko ginawa yun sa mama nyo kahit minsan bungangera siya. Oy, ano ka mo, Fausto? Oy, bakit? Totoo naman yung sinabi ko, di ba? Bungangera ka naman talaga nung araw pero nabawas-bawasan ngayon. Oo, kasi malalaki na ang mga anak natin. Tsaka tumatanda na tayo. Ayoko na masyadong magalit dahil baka tumaas ang presyon ko. Pero minsan hindi ko pa rin mapigilan dahil pasaway ka. Ay, mga lalaki talaga, oo. Oh, yan. Nagagalit ka na naman. Hindi ako galit. Mapa, kalma lang kayo. Baka mag-away kayo niyan bigla ah. Pero salamat po sa mga payo nyo. Lalo na sa inyo pa. Huwag po kayong mag-alala kasi nararamdaman ko na mahal ako ni Edric. Nire-respeto rin niya ako kaya alam kong hindi niya ako magagawang saktan. Papa Dudo, tulad ng dati ay na-appreciate ko naman ang mga payo sa akin ng parents ko. Lalo na sa pag-ibig pero hindi na ako bata at meron na rin akong sariling isipan upang magdesisyon sa buhay. Noong pinaliwanag ko yon sa kanila ay thankful naman ako dahil naunawaan nila ang tinutumbo ko. Sa huli malaking bagay sa akin ang basbas nila at pagpayag na lumagay na kami sa tahimik ni Edric. Makaraan ng ilang buwan ay tuluyan na nga kaming kinasal ng nobyo ko. Simpleng garden wedding lamang yon, intimate dahil invited lamang ang pamilya at malalapit naming mga kaibigan. Tapos nag-out of the country kami ni Edric para sa aming honeymoon. Pagbalik namin sa Pinas ay tumuloy kami sa bahay na hinuhulugan ko't malapit ko nang matapos bayaran. Sobrang saya ng pagsasama namin ng aking asawa. Plano na nga namin noon na magka-baby at hindi nagtagal ay nabuntis na nga ako ni Edric. Kaso, nung pangalawang buwan ng pagbubuntis ko ay merong nangyari, Papa Dudut. Edric, sino tong babae na to ha? Ha? Sinong babae? Ang daming babae dyan sa pinapakita mong picture. Eto oh. Ayan oh. Yung kung makalingkis sa'yo akala mo ahas. Saan? Patingin nga. Anong pangalan niya ha? Lagi ko siyang nakikita sa mga kuha mo rito. Si May. Ka na magtaka kasi sumasali talaga yan sa mga running event. Magkakakilala kami niyan, magkakaibigan kami, kaya may mga pagkakataon na magkakasama kami sa picture. Matagal na ba kayong magkaibigan? Oo, matagal na. Gaano katagal? Ba't mo tinatanong? Bakit di mo na lang sagutin? Basta matagal na. Ewan ko kung kailan nag-umpisa yung pagkakaibigan namin. Bakit ngayon ko lang siya nakita na kasama mo? Kakauwi niya lang kasi dito sa Pinas. OFW yan. Pero dati na rin sumasali sa mga running event yan. Tapos na kasi yung kontrata niya. Dito na raw siya magtatrabaho para makabalik na ulit siya sa pagtakbo. Alam ba niya na kinasal ka na? Oo naman. Nakatag kaya ako sa mga picture na in-upload mo nung kasal natin. Malamang nakita niya yun. Kung ganun, bakit hindi siya marunong dumistansya sa'yo? Tingnan mo dikit na dikit yung niya sa hita. Ano ba? Jelly? Ayan, tingnan mo ulit. Sabihin mo nagsisinungaling ako, kitang-kita naman dyan sa picture, ayan
Baka buyangyang siya ng ano niya, wagas. Tapos ikaw, mukhang wala ka namang pakialam dito. O talaga, wala talaga akong pakialam kasi di naman ako apektado dyan. Ah, talaga? Eh hindi mo man lang ako naisip, ha? Kung hindi ka apektado, pues ibahin mo ko. Ginusto mo naman yan eh, ano pa magagawa ko? Basta alam ko sa sarili ko na malinis yung konsensya ko. Ikaw lang yung marumi mag-isip dyan. Kahit naman sinong asawa, mapapaisip talaga ng marumi. Kung may babae na umaali-aligid sa asawa mo, kagaya ng May na yan, no? Wala kaming ginagawang masama ni May. Okay? Kaya uminahon ka lang dyan. Huwag kang gumawa ng istorya dyan sa utak mo. Ikaw lang din yung mahihirapan. Tapos buntis ka pa. Lalo mo lang sinestress yung sarili mo eh. Takot lang ako, Edric. Sana maintindihan mo ang pinanggagalingan ko, ha? Ayoko lang masira tayo ng kung sino mang babae dyan. Hindi mangyayari yun basta magtiwala ka lang sa akin. Hayaan ko pa na masira tayo lalo na nagkaanak na tayo. Kaya sana tigilan mo na yung pag-iisip ng ganyan. Ang mabuti mong gawin mag-focus ka na lang dyan sa pagbubuntis mo. Huwag ka na rin mag-social media. Nakakadagdag lang yan sa stress mo eh. Akin na nga yung cellphone mo. Anong gagawin mo sa cellphone ko? Relax lang. Tatago ko lang naman dito sa drawer. Kunin mo na lang mamaya kapag kumalma ka na. Papadudot, sobrang stress ko ng mga panahong yon dahil sa pinaggagawa ng asawa ko. Ayoko pa naman sa lahat, Papadudot, ay yung nagsisinungaling pero patuloy lamang si Edric sa pagtatakip sa mga bintang ko sa kanya. Sa kabilang banda ay napaisip ako na baka nasa akin din ang problema. Oo, wala rin naman kasi akong solidong ebidensya. Puro hinala lamang, kaya nga naggalit din sa akin ang gusto ang asawa ko. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi talaga ako mapalagay. Na para bang may bumubulong sa tenga ko na may hindi magandang ginagawa sa likod ko ang asawa ko. Alam kong pag pinagpatuloy ko yun ay baka maapektuhan ang pagbubuntis ko. Kaya pinilit kong umakto na parang hindi apektado. Kahit na ang totoo ay para na akong masisiraan ng ulo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, habang lumilipas ang mga araw ay mas tumitindi lamang ang panibugho ko kay May. Yung babae na madalas kasama ni Edric sa mga running event na pinupuntahan niya. Running mate lang sila noon tapos ay naging magkasama rin sila sa gym na pinupuntahan ng asawa ko. At kapag kinukompronta ko ang mister ko tungkol sa kanya ay nagagalit siya sa akin at sinasabihan ako na masyadong mapaghinala. Pero hindi niyo ako masisisi dahil iba talaga ang instinct ng mga babae. Hindi ko lang talaga masabunutan ang May na yon dahil pinagbawalan ako ni Edric na sumama sa kanya sa gym kahit na nagsabi ako na gusto kong subukan para mapadali ang panganganak ko. Kaya nga lalo akong nagtanim ng sama ng loob sa asawa ko dahil pakiramdam ko ay meron siyang tinatago sa akin. Bakit ngayon ka lang, ha? Anong oras na, oh? Pampalagay mo sa akin, di marunong tumingin sa orasan. Alam ko na alauna na madaling Kaya araw. nga, saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang umuwi, ha? Hindi ka naman nagsabi na may gagawin ka o ano. Tsaka bakit lasing ka? Ha? Sinong kasama mo? Dami mo naman tanong. Nakakarindi ka na. Pwede ba, mamaya ko na lang sagutin yan. Matutulog muna ako. Pagod yung tao. Paano ka napagod nakuha mo pa ngang makipag-inuman? Tsaka bakit mamaya mo pa sasagutin yung mga tanong ko, ha? Siguro mag-iisip ka pa ng palusot, no? Aminin mo na. Naku, ewan ko sa'yo, Jelly. Para ka naman tangay. Sigaw ka ng sigaw. Baka nakakalimutan mo. Madaling araw na. Halos lahat ng kapitbahay natin tulog na kaya manahimik ka dyan. Paano kung ayaw ko, ha? May magagawa ka? Antik naman na babaeng to. Sinusubukan mo rin talaga yung pasensya ko eh. Masisisi mo ba ako? Hindi ko alam ang nangyayari sa'yo. Hindi ko alam kung saan ka pumunta, sino mga kasama mo. Mga katrabaho ko yung kasama ko. May
biglang birthday party yung isa naming kasamahan tapos imbitado kami. Di na ako nakapagsabi kasi biglaan yun. Pwede ba yun? Biglaan? Hindi naman biglaan yung mga birthday party ah. Pinagpaplanuhan niya ng matagal at sinasabihan ng maagang mga bisita para mabakante nila yung araw ng punta nila. Pinaglululoko mo talaga ako, Edric. Ginagawa mo akong tanga. Tsaka tingin mo maniniwala ako na mga katrabaho mo lang ang kasama mo? Paano kung hindi pala, ha? Nakasama mo rin yung May na yon. Alam mo, ikaw rin talaga no? Mapasok mo lang si May sa usapan, gagawin mo talaga. Eh bakit hindi? Kung sa lahat na lang din ang gawin mo sa buhay o nang puntahan mo, nandun yung babae na yon. Alam niya nakasal ka na at may asawa ka na. Magkakaanak na nga tayo, di ba? Pero para pa rin siyang lintana kung dumikit sa'yo wagas. Tapos ikaw naman, imbis na pagsabihan siya o umiiwas, hinahayaan mo lang. Sasabihin mo di ka apektado, pero hindi mo na naisip ang mararamdaman ko. Puro na lang nararamdaman mo yung mahalaga. Paano naman yung sa akin? Ha? Sa lagay, wala na akong karapatang magsaya, mag-inom kasama yung mga barkada ko. Kasi required akong umuwi dito kasama mo. Malamang! Baka nakakalimutan mong buntis ako, Edric. Wala naman akong pakialam kahit buntis kayo, manahimik ka nga dyan. Anong sinabi mo, ha? Sira ulo ka pala. Rico! Teka, Aray! Ano ba? Bakit ka nakahampas? Hoy, tama na! Bakit hindi? Yung sakit mo magsalita. Parang hindi mo asawang kausap mo, ah. Kaya yan! Yun ang dapat sa'yo! Aray, sandali! Tigilan mo na sabi yan, Jaylee! Ano ba? Ano ka? Aray ko! Bakit ako titigil, ha? Aray! Pues eto sa'yo! Ano? Ano? Bakit mo ako sinampal, Edric? Kasi ayaw mong tumigil kahahampas. Di nagtigil ka bigla. Gusto mo dagdagan ko pa yan? Ha? Para makaganti ako sa pananakit mo. Ano? Kala mo siguro di masakit yung hampas mo, no? Ano, halika rito. Halika rito. Sasampalin kita para malaman mong hindi ka nakakatuwa. Ha? Papa Dudut, hindi ko akalain na mapagbubuhatan ako ng kamay ni Edric. Hindi naman siya bayolenteng tao. Yon ang pagkakakilala ko sa kanya. Ano bang nangyari dyan sa pasamo sa gilid ng labi, ha? Wala to, ma. Anong wala? Pwede ba yon? Ma, please. Huwag na po kayong maraming tanong. Bakit hindi? Malay ko ba kung sinasaktan ka na ng asawa mo, ha? Aminin mo. Kagagawa niya ni Edric, ano? Opo, pero... Mananagot siya sa papa mo. Ma, sandali. Sandali lang po. Kumalma kayo at wag po kayong magsusumbong agad-agad kay Papa. Bakit nga sinaktan ka nga ng magaling mong asawa? Hindi niya po sinasadya. Lasing lang siya kagabi, ma. Aksidente lang po ang nangyari. Nagkausap na rin naman kami ni Edric kanina at humingi na siya ng sorry. Hindi po ako sinasaktan ng asawa ko, ma. Mahal na mahal ako ni Edric. Hindi ko po talaga alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Na-realize ko na talagang totoong hindi ko pa kilalang Mr. ko. Lalo na kapag napapasukan ng alak ang kanyang sistema. Kaya nga sobrang sama ng loob ko sa kanya ng mga panahong yon. Binugbog niya ako kahit na nagdadalang tao ako. Pero ewan ko rin ba sa sarili ko, tanga na kong tanga. Pero nakisama pa rin ako kay Edric matapos yon. Mahal ko kasi siya at ayoko mawalan ng tatay ang magiging anak namin. Nagsorry din naman sa akin si Edric at nangako na hindi na mauulit ang pananakit niya, Papa Dudut. Naniwala naman ako at nagpauto hanggang sa siya na mismo ang sumira sa pangako niyang yon. Oo, Papa Dudut, na ulit muli ang pananakit ni Edric. Minsan sa pamamagitan niyo ng simpleng suntok, palo, hampas na nag-iiwan ng pasa at bakas sa aking balat. Bakit kasi di mo na lang aminin ang totoo? Ano
Ano ba kasing totoo yung aaminin ko? Ikaw talaga masyado ka mapag-imbento eh. Hindi ako nag-iimbento, Edric. Ayan oh, nasa cellphone mo ang ebidensya. Nag-uusap kayo ng May na yon, naglalandian kayo. Ayan oh, nabasa ko yan lahat kaya huwag ka nang magsinungaling. Pakialamera ka pala eh. Asawa mo ako. May karapatan akong pakialaman ng mga gamit mo. Ah! Bakit mo na naman ako sinampal? Kasi nakakapikon ka na. Pinapainit mo yung ulo ko. Walang iya ka, Edric. Ang sama-sama mo. Ah, ganun. Ano, gusto mo? Dagdagan ko pa yung sampal ko sa'yo. Sige, halika rito, dali. Masyado ka madaldali. Naririndi na ako dyan sa boses mo eh. Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon. Yung hindi mo makakalimutan. Huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang lalapit. Lumayo ka sa akin. Umalis ka rito sa bahay. Umalis ka. Pa naman tong buhay na to, lintik. Buti pa, bibili na muna ako ng Yossi sa labas. Pagbalik ko, dapat tumigil ka na sa kakaiyak ha. Baka mamaya kung ano pa isipin ng mga kapitbahay natin. Tanda mo, tumahan ka na. Ingay mo. Asan na ba yung cellphone ko? Kailangan kong tawagan sina Mama at Papa. Kailangan ko sila. Tahan na, anak. Nandito na kami ng papa mo. Salamat po, Ma, sa pagpunta. Pasensya na po kung biglaan yung tawag ko. Hindi ko lang talaga alam ang gagawin eh. Hindi ko alam kung sinong lalapitan ko. Buti tinawagan mo kami agad, anak. Nasa na ba yung lalaking yun para maturuan ko na ng leksyon? Fausto, huminahon ka lang. Hindi tayo pumunta rito para Paano ako ihinahon? Kinawawa ng lalaking yun yung anak natin. Jelly, anak. Ano masakit sa'yo, ha? Sabihin mo, sumbong mo kay Papa. Wala na naman po, Pa. Sigurado ka, ha? Huwag mo nang subukan pagtakpan ng Edric na yon. Dahil hindi na yan uubra. Papakulong ko siya. Huwag mo nang kontrahin ang papa mo. Dahil hindi na biro ang ginawa sa'yo ng asawa mo, anak. Buntis ka pa niyan, ha? Paano na lang kung mas grabe ang nangyari sa'yo? At yun yung naabutan namin ng papa mo. Anak, hindi namin kakayanin. Kaya dapat managot sa batas ang Edric na yon. Napakawalang iya niya. Pinagkatiwala ka namin sa kanya tapos ganyan lang ang gagawin sa'yo. Ni minsan hindi ko sinaktan ng mama mo kaya wala siyang karapatan na saktan ng anak ko. Anak, huwag ka magkalala, ha? Kami na ng mama mo ang bahala sa kanya. Tuturuan namin siya ng leksyon na hinding-hindi niya makakalimutan. Papa Dudut, late nang dumating si Edric sa bahay namin dahil nakipag-inuman pa siya sa mga barkada niya. At sakto dahil naabutan niya sina Mama at Papa sa bahay, nagalit sa kanya. Kung todo hingi ng sorry ang magaling kong asawa sa mga magulang ko pero kwinelyuhan lamang siya ni Papa at kinaladkad sa police station. Desidido talaga ang tatay ko na ihabla si Edric dahil sa pananakit sa akin. Inawat lang namin siya ni Mama dahil baka mabaliktad siya. Sa huli ay nakipaghiwalay muna ako kay Edric at umuwi sa bahay ng parents ko. Pinaalis ko rin ang aking asawa sa bahay na pagmamay-ari ko. Hindi pa sigurado kung may chance pa kaming magkabalikan pero priority ko ngayon ang aking pagbubuntis. Lalo na't malapit na akong manganak. Malaki naman ang pasasalamat ko kina Mama at Papa sa pag-alalay nila sa akin. Utang na loob ko sa kanila ang lahat, kaya mahalaga na makinig tayo sa payo ng ating mga magulang. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang istorya ng buhay ko. God bless and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jelly. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.